Okay, so yan. Sa video natin na ito, ang discuss natin ay itong bounce trade natin dito sa index na Nasdaq sa US. So, after nung play natin, kung napanood nyo na yung 1 million na short natin, uh, from this swing point hanggang dito sa swing point na to, yung drop na yan, yung trinade natin. Ngayon naman, dito sa area ng bounce na to, so yung drop ng short, hindi natin na-maximize. Hindi ko naman na-trade na ito. Malakas na move din yan. Yung bounce, ganun din. Hindi ko naman i-trade to. May malakas na bounce pa. Pero goods na tayo. Na-hit naman natin yung mga objectives natin. At, yun na nga, yung mga bagay na yan, diniscuss natin sa Ascension. Paano natin plinano. Yung formulation ng idea. Pati na rin sa walkthrough, nagbigay tayo ng idea. Kasi, actually, akala ko, yung bounce na ito ay mangyayari. Dito pa lang. Itong bounce na to. Tapos, yung retest niya. So, ito yung na-expect ko dito sa bounce na ito, lumusot. So, dito na ulit tayo nakapag-abang nung next bounce na yan. Pero yun na nga, marami din nagtatanong, paano mag-join ng Ascension? Again, naandyan na yan sa website na lang, i-check nyo na lang mga brad. So, sa Ascension, we are live every day in trading, game plan, nag-share ako, watch list, ideas, and execution, pati na yung pagre-review. So, bago natin simulan yung recap na ito, i-share ko muna sa inyo kung ano nga ba yung aking pagpaplano na ginawa dito. Kasi naging on point yung plano, nangyari lahat, nag-materialize. Kaya ito, maganda yung execution natin sa time na ito. So, tingnan muna natin yung recording ng live session namin doon sa Ascension. And NVIDIA, ito rin tinitingnan ko kasi nung binili ko yung reversal play, ito lang yung area na isip ko, tatalbogan niya 433. Bumutas na kahapon, bumalik. Kasi may play pa ito na possible earnings play. Kaya ayun lang iniisip ko. Kaya ito yung nag-drive ng price pataas na nakaraan, earnings play. Pwede rin to for bounce, pero inside range kasi. Kaya mas pipiliin ko yung nadurog na si Tesla. Kaya ako ngayon, ang focus ko, kanyan, magbabounce ako dito sa sa challenge port. Ang bibilin ko na lang overall na ETF, TQQQ. Yan, TQQ. So, ang target natin, kung babalik siya near 35, pwede tayong mag-play by points. Wag 1 point ka. 1 point risk. Risk mo 34. Ang reward na nakikita ko kasi babalik siya ng 40. Siguro by the end of 2 weeks hold. So 1:5 trade on one target. So ako, ayun lang yung ano ko ngayon. Iba yung plano ko ngayon. Hindi ako usual na trend, go with trend. Naka-reversal yung ano ko ngayon, mindset. So, ngayong reversal na mindset ko, okay sa akin ma-miss yung short. So, tatanggapin ko. Doesn't matter. Kung mag-drop siya malaki, okay sa akin. Tanggap ko siya. So, pag tungtong ng 354, 353, doon lang ako maghahanap ng reversal patterns kay Qs. Ngayon, nasa 355 pa to eh. Pag nag-reverse siya ngayon, i-re-assess ko muna yung sitwasyon, titingnan ko. Kasi, nakikita ko, malaki pa yung potential na pwedeng downside. Yung mga stock, parang pilit pagka binounce na agad ng open ngayon. Malaking drop ng futures. Pero sa region, UK drop eh. Yun din Germany, China, syempre, Hong Kong, down halos lahat. So ako, I'm expecting kung gap and go, continuation man, yung malaki pa yung drop eh. Meron ka pa ring space na lalaroin. That's why nga, meron lang akong target area. Pag di siya pumunta doon, hindi ako ganun ka-interested doon sa reversal. Ganun ang mangyayaring scenario sa akin. Pero ilalak ko yung sarili ko on reversal. Kasi okay lang sa akin ma-miss yung drop nga ngayon. So still, Friday ngayon, I am expecting na ito hindi siya magiging solid. Possible na magdo-doji. Ay, ito pag nag-open sa Qs, may gap down yan. Pero yung mga kandila, parang ganitong kandila. So magda-drop yon, tapos magre-recover. Pero hindi siya magre-recover na malakas. Kasi region, pula lahat eh. Hindi ako nag-expect ng malaking bounce. Pero kung makukuha mo yon doon sa bottom nga, kung kunyari, 353 area, mag-bounce siya, makuha mo na maganda doon sa ilalim, may malaking upside ka pa rin. So, yun na nga, si Madam Auring, na-predict. So, hindi naman palaging ganon, pero ayun ang kagandahan at importante kung importansya ng paggawa ng game plan. Meron kang idea kung ano yung posibleng gawin, yung mga scenarios na pwedeng gawin ng tinatrack mong asset. Ito nga ay index ito, hindi ito stock. So, meron tayong mga key levels na ginagawa. Pero bago tayo mag-proceed siguro may mga
parang may nabasa akong tanong about capital kasi itong tine-trade ko to was futures. May video na rin ako ni-release about stocks, futures, options na pwede niyong puntahan dito sa aking channel. Pero ito ay futures. Ang tanong niya kasi, ayan, kunyari, ang costing nitong pagbili ko ng futures na to, inabot siya ng $176,000. Magkano yan? $176,000. Mga kulang, humigit kumulang kinulang. So, mga 9 million, ganun, 8 million. Kung sa piso, tama ba ako? Kwentahin nyo na lang, pero 176. Tapos, ang return lang sa akin ay 4,600. Sabihin natin, bakit ang taas-taas na capital? So, ang liit-liit lang ng return. No? So, kasi futures nga yan. Pero hindi naman ito yung talagang kailangan mo sa portfolio mo o value ng portfolio mo. Kasi bibigyan ka naman ng broker mo ng leverage. So, hindi rin yan yung posibleng mawala sa'yo pag natalo ka sa trade. Kasi, kunyari ito. Tingnan natin. Ang trade ko na ito, ayan, nasa ibaba tayo nakapulot ng swing na yan. So, ang risk sa akin, pagpalagay natin nasa 0.40, 0.46. Tapos, ang reward na nakuha ko rito is nasa 2.60. Siguro nasa mga 1:6 yung ratio na yan. Saka kung titingnan natin itong P&L, yata to daily lang tong running P&L natin. Pero yun, kung kukwentahin natin yan, siguro magiging loss natin dito $700 o $800. No? Pagka magka-cut tayo, kasi hindi naman natin nahayaan na mga zero yung posisyon na yan. Magka-cut tayo dito, meron tayong levels kung saan tayo mag-enter. Ayan, execution natin, kulay green na yan, dyan tayo bumili. Saan tayo mag-exit kapag talo yung trade? So, ito yung exit pag talo. And then yung target natin, which is ito nga sa taas na ito. Yung objective natin. So, ayun yan. So, nagtatanong about dito sa sa capital. Bibigyan tayo ng broker natin ng leverage. Usually, times 4. Yan. At sa 30, times 6. Pero i-consider natin kung times 4 man yun. So, pati itong futures, ito lang yung futures value. Tawag nila dyan is nominal value. Pero yung underlying, para makabili ka dyan, hindi naman nangangailangan na dapat may 10 million ka bago magawa yung trade na ito. No? Pero yun, yung futures talaga, nangangailangan din ng medyo malaki-laking puhunan, lalo na kung sa bagay ito, mini Nasdaq. Pero anyway, ibang usapan na siguro yun. Pero ang balikan natin is itong planning. No? Kung ano nga ba hinintay ko, paano ko in-expect na doji, paano ko in-expect na bounce play, bakit mag-aggressive bounce tayo. Ayun nga lang, sa kabilang dako, hindi kasi ito yung challenge port natin. Yung challenge port natin na dapat bibilang ko ng TQQ, walang posisyon yun. Hindi ako nakabili ng bounce for that. Pero dito, nabili natin sa swing portfolio ng isa. Ngayon, yan, kung papansin nyo, this is the futures ni Nasdaq. Ang makikita natin meron tayong trend line dito. So, para sa akin, hindi ako madalas gumagamit ng trend line. Papansin nyo naman, usually, babakat lang ako ng support, resistances, trend line. Hindi ako masyadong gamitin yan. Pero, una kasing binakat natin yan nung nag-take tayo ng short. Again, yung 1 million short position natin. From here, itong trend line na ito, hanggang dito sa nag-drop siya. Kaya inisip ko, i-overextend na itong part na ito. Kaya, I think, babounce na. Ayun ang thinking ko ito. Bounce na siya from this previous support na naging resistance na possible i-retest ng bounce na ito. Pero hindi siya nag-bounce sa area na yan. Ngayon, itong trend kaya ako siya ginamit kasi ulit-ulit talaga nagre-react sa level na yon. Anong ibig sabihin na nagre-react yung level na yon? Yan yung trend line natin. We have the high. Ito yung median. Kumbaga, pag nag-DB50 ka, ito yung kalahati. Yan. So, nagre-react. Uy, may reaction tong level na ito. So, tingnan nga natin. Nung lumusot, in-extend ko lang. Kumbaga, itong median line na yan, ginawa natin sa lows. Pinagpalit lang natin yung roll. This is the low. And then this is the median. Kalahati. Middle. Minove lang natin. In-extend ko lang. So, inisip ko, nung after na mag-drop na dito at hindi tumaluy yung bounce, dito sa una kong ini-expect na bounce area. Kasi itong bounce area na ito, again, makikita nyo ako lagi, nagbabakat lang ako support and resistance, price action. So, structure, yan. Simula nung lumusot yan, in-extend ko na yung trend line natin at inabangan ko yung next area kung saan siya pwedeng tumalbog, which is ito.
At kung titingin natin sa left side, meron pa yan eh. Ito. Previously, this is our resistance, nag-breakout, and then it became a support. So, ayan ay isang zone kung saan siya possible tumalbog. During this point of time, syempre fearful yung mga tao. Bakit? Pulang-pula yan eh. Kung balikan niyo yung replay natin, pulang-pula yan. Pero during that time, bullish yung scenario na naiisip ko na tatalbog siya. Kasi napaka-bilis na nitong from 15 to drop ka ng 14.5. That's almost 700 points yung drinap nito sa futures. So, inisip ko, panic yung reaction na yan. Na possible, pagka ganong scenario, kung prepared ka talaga, mayroong mga magagandang key levels, yung makakasalo ka ng magandang bounce. Though, nung nag-day trade kami, very tricky yung araw na yan. Kaya dito ko lang sa swing na salo. Pero yun nga, sobrang lakas ng bounce na ito. So, dalawang bagay nga yan. Ang ine-expect natin, syempre, mayroon tayong technical level. Pangalawa, ano pa yung key driving force? Kasi, laging behind this price action, meron niya mga big boys, may mga big funds na naglalagay ng, nagpapasok ng pera dyan na merong mga catalyst na hinihintay, may mga news, may mga driving force, data man yan. Nung date na ito or nung week na ito ahead is earnings na Nvidia. So, ang expectation was very big for Nvidia, for AI plane, mga chips nila. Yung revenue niya, sobrang laki talaga. Nag-surge ng more than 100% yung net sales niya year over year. So, ayun, sobrang laki pa rin ng hype. Kaya itong driving force na yan was yung AI play. Pero yun nga, after nung open ng market na yan, durug ulit. Pero yun, that is the driving force, technical. Meron tayong, number 1 is technical. Number 2, hinihintay nga natin itong AI play. Pero may mga caution pa rin yan. Again, kung babalikan natin itong aking game plan, meron tayong nakalagay yung careful over the weekend news. Kasi yung possibility na nagda-drop yung bonds natin, nadudurog. May mga banks kasi na bigla na lang mag-i-intervene yung FDIC. Over the weekend nila ginagawa yun. Saturday, Sunday, close yung market nung di ka makapag-react. So, ayun yung mga risk na involved dun sa position. That's why, almost same lang kasi ito eh. Kung nag-same size ako ng yung 1 million trade ko, possible baka 1 million din tong result nito eh. Pero yun nga, hindi ako pwede mag-size ng same. Bakit? Kasi nga, merong over the weekend na risk ako. Kasi this is Friday. Yan, Friday yan. Pero yun, isang magandang specimen natin na yung planning, na-meet natin yung opportunity. So, when preparation meets opportunity, yun na, nagkakaroon tayo ng resulta. At yan siguro yung may babahagi ko sa video na to. At kung trip nyo ang i-check at sumama sa amin sa aming live sessions, kung saan mag-aaral tayo araw-araw, trip nyo yon na sumama sa ating paglalakbay, check nyo na lang yung aming room dito sa Ascension. Check nyo na lang yung website. So, ayun lang ang may babahagi ko guys. At hanggang sa next video, God willing. So, God bless everyone. Thank you.